Kabanata 1371. Sige, pero huwag kang magtaas ng presyo ng sobra. Dapat mas mataas lang ng kaunti sa huling bid, sabi ni Severin sa huli. 5,060,000. Sigaw ng isang babae sa hall sa ibaba, tinaasan ng 10,000 high-grade spiritual stones ang bid. Unang beses ni Megan sumali sa isang auction kaya halatang sabik siya. Gustong-gusto niyang makakuha ng atensyon, lalo na sa lugar na maraming tumitingin sa mga presyo ng bid. Ngumiti siya at sumigaw, 5,070,000. Tulad ng inaasahan, maraming tao ang tumingin sa kanya agad. Galing sa VIP Room 1 ang bid. Sa wakas, kumilos na rin sila. Wala silang interes sa unang dalawang item kahit mahal iyon. Mukhang itong third-grade low-rank spiritual herb ang nakakuha ng interes nila. Sok, ang gaganda ng mga babae sa taas. Lahat ba sila ay sa lalaking iyon? Siguro yung mas matanda hindi, pero yung iba, sigurado sa kanya yun, sabi ng isa habang pinag-uusapan sila. Mabilis na naging usapan ng VIP Room 1 dahil ito ang pinakasikat na silid sa auction house. Kapag nagbid sila, siguradong mapupunta sa kanila ang atensyon ng lahat. Ngumiti ng may pagmamalaki si Megan nang purihin siya dahil sa kanyang ganda. Sa wakas, nagbid na rin sila. Pero hindi ba't mas mahal ang unang dalawang item? Bakit ito pa ang pinili nilang bilhin? Sa VIP Room 2, napakunot-no si Jeremy at may mapanuyang ngiti. Teased. Akala nila ang galing nila dahil lang nasa VIP Room 1 sila. Magbibid din ako para hindi nila makuha ang gusto nila. Kapag natalo nila ako, ibig sabihin karapat-dapat talaga silang nasa silid na yon. Ngumiti siya ng tuso at sumigaw, 5,200,000 high-grade spiritual stones. 5,200,000 mula sa VIP Room 2, si Mr. Jeremy. May mas mataas pa bang bid? Sabi ni Caroline na bahagyang nagulat pero agad bumalik sa trabaho niya. Ang kapal. Inunahan tayo ng matabang yun. Naiinis akong sobra, sabi ni Megan na galit na galit. 5,021,000. Sumigaw si Megan na naalala ang payo ni Severin na huwag magtaas ng presyo ng sobra at sapat na ang dagdag na 10,000. Nagulat si Jeremy. Tumingin siya kay Megan at sumigaw para marinig ng lahat, ay, parang wala yatang masyadong pera ang mga nasa VIP Room 1. Nagbibid lang sila ng tig 10,000, mukhang tipid sa budget. Hahaha. Tiningnan siya ni Megan ng masama. Anong pakialam mo? Sabi sa patakaran, pwedeng magtaas ng hindi bababa sa 10,000, kaya sinusunod ko lang. Hindi mo na kailangang makialam. Hehe, aminin mo na lang na wala kang pera. Pero sige, hindi na ako makikipagtalo sa'yo. I'm bidding 6,000,000 spiritual stones. Sigaw ni Jeremy. Tinaasan ng ilang daang libo para ipakita ang kayabangan niya. Napakunot ang noo ni Megan, at tiningnan si Severin at sinabi, tinaasan niya ng sobra ang bid, brother-in-law. Tataasan din ba natin? Hindi alam ni Megan ang tunay na halaga ng spiritual herb, kaya natatakot siyang malugi kung basta-basta lang siyang magtaas ng presyo. Ngumiti si Severin at sinabi, relax ka lang. Pagdating sa mga spiritual herb, pwede nating taasan hanggang sumuko siya sa bidding. Ang third-grade low-rank spiritual herb na ito ay hindi gaanong kapaki-pakinabang para sa kanya dahil hindi niya ito magagawang pill. Maaari lang siyang mag-offer ng presyo na akma sa mismong halaga ng herb. Pero iba ako dahil kaya kong gawing pill ito ng may higit sa 70% tsansa ng tagumpay. Alam mo kung gaano tataas ang halaga ng herb kapag ginawa kong pill iyon. Kaya huwag kang mag-alala, wala tayong dapat ikatakot. Okay, tuloy tayo. Agad na nagningning ang mga mata ni Megan at sobrang na-excite siya. Sumigaw siya kay Jeremy, akala mo ang yaman mo ha, matabang lalaki. Hindi mo kami matatalo dito. Tinaasan mo ng 6,000,000, di ba? E di tataasan ko ng 6,000,000 at 100,000. O ayan, mas mataas ng 100,000 ang bid ko. Sabay irap at gumawa pa ng nakakatawang mukha. Galit na galit si Jeremy at agad na sumigaw, mukhang gusto mo talagang makipag-bidding war sa akin ha. Sige nga, tingnan natin kung hanggang saan aabot ang pera mo. Pagkatapos ay sumigaw siya, 7,000,000. Tinaasan ko ng 7,000,000.
Walang ibang nang ahas sumali sa bidding war ng VIP Room 1 at VIP Room 2. Alam nilang kahit anong gawin nila, matatalo lang sila, kaya walang gustong sumubok. Bukod pa rito, umabot na sa mataas na halaga ang bid, na 7 milyong high-grade spiritual stones. 7 milyon at 100,000. Sigaw muli ni Meghan. Alam niyang kaya niyang taasan pa, pero pinili niyang dagdagan lang ng 100,000 para hindi sobra. Buwisit ka, sumisigaw ako ng 8 milyon. Galit na sigaw ni Jeremy. Sa VIP Room 3, isang dalagang nakalilang damit ang nakangiting nakatingin. Nakakatuwa na, sabi niya. Mukhang walang ibang nakikisali kundi ang VIP Room 1 at 2. Tumawa ang matandang lalaki sa tabi niya. Lahat ng nasa VIP rooms ay posibleng kalaban natin. Mas advantage tayo kapag naubos agad ang spiritual stones nila. Ngumiti ang dalagang nakalila, hindi naman kailangan mangyari yun. Wala namang masyadong interesado sa bagay na pinunta natin dito. Wala naman sigurong gagamit ng triplet chamber cauldron. Tumawa ang matanda. Kahit maliit ang posibilidad, dapat sigurado tayong ayon lahat sa plano. Lalo na't siguradong maraming spiritual stones ang mga tao sa VIP rooms, samantalang tayo, konti lang ang dala. Sa sandaling iyon, tinaasan muli ni Meghan ang bid. 8 milyon at 100,000. Hehe. Uminom siya ng red wine at ngumiti ng may kumpiyansa. Ginagawa mo talaga ito para asarin ako ano? Sigaw ni Jeremy, na namumula sa galit. Hinuyam niya ang kamao at sumigaw, 9 milyon. Bahala ka, sabi ni Meghan habang nagkibit balikat. Marami kaming spiritual stones, kaya kahit anong presyo mo, kaya kung tapatan yan. Si Caroline, ang tagapagsubasta, ay may halong pagtataka sa kanyang mukha. Hindi niya inasahan na ang isang simpleng halamang espiritual ay aabot ng higit sa 9 milyong mataas na uri ng batong espiritual ang presyo. Ano pa nga ba ang masasabi? Mayaman sila, hehe. Tignan natin kung sino ang mananalo sa subastang ito. Ang mga tao sa bulwagan sa ibaba ay natahimik at piniling panuurin na lamang ang nangyayari. 9 milyon at 100,000 dolyar. Ngumiti si Meghan at sumigaw. Laking gulat niya nang lumapit si Severin sa kanya matapos niyang gawin ang bid at bamulong. Hayaan mo siyang makuha ito kung tataas siya sa 10 milyong batong espiritual. Medyo nagulat si Meghan nang marinig yun. Kumunot ang kanyang noo at nagtanong, bakit? May kalamangan tayo dito. Hindi ba't tayo ang malulugi kung hahayaan natin siyang manalo? Ngumiti si Severin at ipinaliwanag, ang halamang espiritual na iyon ay nagkakahalaga lamang ng 8 hanggang 9 milyong mataas na uri ng batong espiritual. Malulugi tayo kung lalampas tayo roon. Medyo nalito pa rin si Meghan. Pero hindi mo ba sinabi na kaya mong gawing pangatlong antas na mababang ranggo ng tableta iyon? Hindi ba't aabot iyon sa 2 o 3 bilyong batong espiritual? Kikita pa rin tayo, at nakataya pa ang dangal natin dito. Ngumiti si Severin at sinabi, tama ka dyan, pero hindi lang naman tayo pumunta rito para sa iisang halamang espiritual na iyon. Marami pa tayong layunin. Malinaw na tina-target tayo ni Jeremy, at kung bawat halamang espiritual ay aagawin natin sa kanya, malalaman niya na iyon ang pakay natin. Maaaring taasan niya ang presyo ng bawat halamang espiritual bago sa huli ay magpanggap na sumusuko sa atin, kaya masasayang lang ang malaking bahagi ng ating pondo. Pagkatapos ng sandaling paghinto, nagpatuloy si Severin, kung hindi natin siya papayagang manalo ngayon, mapapagtanto niyang siya ang nalugi. Matututo siyang huwag magtaas ng presyo ng sobra sa susunod. Kung mananalo siya sa sobrang taas na presyo sa una, pangalawa, at pangatlong pagkakataon, mararamdaman niya rin kalaunan na niloloko natin siya. Ang estratehiya ko ngayon ay mag-isip ng pasulong. Nang maunawaan ni Meghan ang plano ni Severin, tumanggaw siya at pinuri ito, ang galing mo. Ang galing ng plano mo. Gawin natin, para mawala ang yabang sa mukha niya. Hindi agad nagtaas ng bid si Jeremy dahil may lumapit na bodyguard at pinayuhan siya, hindi mo na dapat taasan pa, sir. Malulugi ka lang. Ito na ang pinakamataas na presyo para sa isang halamang espiritual na mababang antas ng 3 grado. Kung tataasan pa natin, masisira lang tayo. Buwisit ka. Ang nakakainis talaga ng babaeng iyon. Hindi ako matatalo sa kanya. Lalo na sa pagkakataong ito.
Hindi pinakinggan ni Jeremy ang payo. Pagkatapos mag-isip, diretsyong sinabi niya, magbibid ako ng 10 milyong dolyar. Kung kaya mo pa, ituloy mo, babae. Laking gulat niya nang ngumuso si Megan. 10 milyong dolyar. Grabe, ang yaman mo talaga Mr. Jeremy. Sobrang mahal na niyan para sa amin. Hindi ako sasali sa kalokohang ito. Sa'yo na ang halamang iyan. Sumusuko na ako. Naloko ka, sir. Sinadya nilang itaas ang bid para mapilitan kang magbayad ng mas mataas. Nalugi tayo sa halamang espiritual na ito. Hindi matutuwa ang ama mo kapag nalaman niya. Napakagat sa inis ang bodyguard nang makita ang ngisi ni Megan at napagtantong niloko nga sila. Nanginginig ang labi ni Jeremy at napagtanto rin niya sa huli na nalanse siya. Wala na siyang magagawa kaya pinanindigan na lang niya at sinabing, mayaman ako kaya kung bilhin kahit hindi mo isuko. Wala ka lang talagang pera kaya hindi ka makasabay sa bid. Hehe, ang pagsuko mo ay palusot lang dahil wala kang pambayad, di ba? Mukhang napakayaman talaga ng mga smalleng kung pati ang mga nasa VIP Room 1 ay hindi makapanalo sa kanila, sabi ng isang tao sa audience nang makitang sumuko si Megan. Pero may sumagot, wala kang alam. Matalino ang mga tao sa VIP Room 1. Hindi sulit ang halamang iyon sa 10 milyon. Si Mr. Jeremy ang logi rito. Si Mr. Jeremy ay nagbid ng 10 milyong mataas na uri ng batong espiritual. May iba pa bang magtaas ng bid? Anunsyo ni Caroline na may ngiti. Nang walang iba pang nagtaas, sinabi niya, 1 beses, 2 beses, nabili sa halagang 10 milyong dolyar kay Mr. Jeremy mula sa VIP Room 2. Matapos hampasin ni Caroline ang martilyo, si Jeremy ang nakakuha ng halamang espiritual. Nakita niyo ba iyon? Ang mga tao mula sa VIP Room 1 ay hindi man lang makasabay sa bid ko. Kahit alam ni Jeremy na nalugi siya, tiniis na lamang niya ito at nagpanggap na parang wala lang. Nakaayos ang kanyang mga kamay sa likod habang sinadya niyang asarin ang grupo ni Severin. Nakakainis. Kahit alam ni Megan na sinabi iyon ni Jeremy dahil sa galit, hindi pa rin niya napigil ang mainis. Kumuha siya ng isa pang baso ng pulang alak at uminom muli. Tumingin si Diane sa kanila at sinabi kay Megan, hayaan mo na si Severin ang magbid pagkatapos nito. Hindi ka naman gaanong pamilyar sa halaga ng mga bagay na ito. Sige, siya na lang. Gusto pa sana ni Megan na asarin muli ang matabang lalaki, pero napigilan niya ang sarili matapos masira ang kanyang kumpiyansa sa unang pagtatangka. Magpatuloy tayo sa ika-4 na item. Ngumiti si Caroline at inilabas ang isa pang halamang espiritual. Ito ay isang halamang espiritual na pangatlong antas na may katamtamang ranggo. Ang panimulang presyo ay 8 milyong mataas na uri ng batong espiritual, at bawat kasunod na bid ay kailangang tumaas ng hindi bababa sa 10,000 mataas na uri ng batong espiritual. Magsimula na ang subastahan. Pagkarinig ng pagpapakilala sa halamang iyon, ngumiti si Severin at bumulong sa lahat sa silid, pangatlong antas na katamtamang ranggo. Maganda iyon. May isa akong recipe na kailangan talaga ang sangkap na iyan. 8,200,000 dolyar. Dahil mababa ang panimulang presyo para sa halamang espiritual na pangatlong antas na katamtamang ranggo, agad may isang tao sa audience na nagtaas ng unang bid. 8,300,000 dolyar. Sabi ng isa pa at bahagyang tinaasan ang bid. 8,350,000 dolyar. 8,800,000 dolyar. Naging matindi ang kompetisyon sa pagitan ng mga taong nasa audience. Nang makita ni Megan na hindi pa nagbibid si Severin, kinabahan siya na baka maaga ng iba ang halamang iyon kaya nagtanong siya agad, hindi mo ba gusto ang halamang iyon? Bakit hindi ka pa nagbibid? Ngumiti si Severin at sinabi, walang kailangang madaliin. Hayaan muna natin silang mag-enjoy. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1375. Nakasimangot din si Jeremy. Ano bang meron sa mga tao mula sa VIP Room 1? Nakipagbid pa sila sa akin para sa halamang espiritual na pangatlong antas na mababang ranggo. Pero ngayon tahimik naman sila sa halamang espiritual na pangatlong antas na gitnang ranggo. Posible kayang hindi talaga sila nandito para sa halamang espiritual. 9 milyon.
Umabot na sa 9 milyon ang presyo matapos ang matinding labanan sa pagitan ng mga tao sa ibaba. Hindi yun gaanong kamahalan para sa karamihan, at masasabi na mas mababa pa iyon kaysa sa karaniwang presyo sa merkado. Sa wakas, tumayo si Severin na may ngiti at sinabi, 10 milyon. Isa iyong nakakagulat na bid dahil 1 milyong batong espiritual ang itinagdag niya mula sa huling presyo. Napatulala ang lahat ng marinig ang malaking pagtaas ng bid. Ang tao mula sa VIP Room 1 ay nagsalita na rin sa wakas, at tinaasan pa niya hanggang 10 milyon. Magtataas pa ba tayo, Ginoo? Agad na lumingon ang isa sa mga nakipag-bid kanina upang humingi ng payo sa kanyang amo matapos marinig ang bid ni Severin. Ngumiti ng mapait ang lalaking katabi niya. Kalimutan na natin. Tinaasan niya ng 1 milyon, kaya malinaw na gusto niya talagang makuha ito. Ayokong magdulot ng gulo sa mga taga-VIP Room 1. Hayaan na natin sila. Maraming tao ang sumang-ayon sa sinabi ng lalaki, at wala nang ibang nagtaas ng presyo. Si Ginoong Severin Foylet mula sa VIP Room 1 ay nagbid ng 10 milyon. May gusto pa bang magtaas? Ngumiti si Caroline at inanunsyo ito sa lahat. Kilala pa mismo ni Miss Caroline ang lalaking iyon mula sa VIP Room 1. Mukhang may itinatago talaga siya. Mas mabuting huwag natin siyang banggain, may narinig na bulong ng isang tao. Tama ka, sagot naman ng isa. Pero nakapagtataka lang talaga kung sino siya. Hindi ko pa siya naririnig dati. Kakaunti lang naman ang may apelyidong gaya niya, at karamihan sa kanila ay kilala sa Ulang City. Bakit hindi pa natin siya narinig kailanman? Naging mausisa ang lahat tungkol sa pagkatao ni Severin, ngunit wala nang gustong makipagbid palaban sa kanya. 10 milyon at 500. Laking gulat ng lahat nang muling magtaas ng bid si Jeremy mula sa VIP Room 2. Tiningnan ni Severin si Jeremy at ngumiti. 11 milyon. Huwag kayong padalos-dalos, Ginoo. Naloko na kayo minsan, hindi natin dapat hayaang mangyari ulit iyon. Sigurado ba kayong gusto ninyong malugi na naman kung bigla niyang ipaubaya sa inyo ang bid pagkatapos ninyong magtaas ng presyo ng sobra? Mabilis na paalala ng bodyguard sa tabi niya. Kumibot ang labi ni Jeremy bago siya nagsalita. Pero halamang espiritual ito na pangatlong antas at katamtamang ranggo. Ang halaga nito ay nasa 15 milyon hanggang 20 milyon. Malulugi ako kung hahayaan kong makuha niya ito sa 11 milyon. Hindi ko siya hahayaang makuha iyon ng ganun lang kadali. Ngumiti si Severin ng pilyo at tumingin ng aasar sa kabila. Ipagpapatuloy pa ba natin? Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Sobrang galit ni Jeremy. Nang gigigil niyang sinabi, 12 milyon. Ito ay halamang espiritual na pangatlong antas na katamtamang ranggo, at hindi ako lagi dahil karapat-dapat naman ito sa halagang iyon. Si Severin ay ngumiti na parang hindi niya sineseryoso ang mga salita ni Jeremy. Ngumiti siya at tinaasan ang bid ng 3 milyon, 15 milyong dolyar ang bid ko ngayon. Nasa iyo na ang bola. Huwag mo akong bibiguin. Hindi ito ang oras para maging padalos-dalos, sir. Malinaw na pinagtitripan ka niya. Hindi na ito magiging sulit kung tataasan mo pa ng higit sa 15 milyong dolyar, muling paalala ng bodyguard kay Jeremy. Bagaman labis na nainis si Jeremy, napilitan siyang pigilan ang sarili. Kalaunan ay ngumiti siya kay Severin at nagsabi, akala mo siguro maloloko mo ako. Gusto mo lang itaas ko ng itaas ang presyo para umatras ka sa huli. Hindi ako tanga, hindi ako makikipagbid sa iyo. Kunin mo na lang ang halamang iyan sa 15 milyong dolyar. Hindi ko naman kailangan ng masyadong maraming spiritual herbs. Galing ako sa isang first class na pamilya. Tama ka, hindi na natin dapat hayaang linlangin niya tayo muli. Sabi ng mga bodyguard habang sumasang-ayon at bumubuhat ng bangko kay Jeremy. 15 milyon mula kay Ginoong Severin. May iba pa bang gustong magbid? Anunsyo ni Caroline. Nang makumpirma niyang wala nang ibang interesado, sinabi niya, 15 milyon. Isang beses, 2 beses, at ibinenta na sa 15 milyong dolyar kay Ginoong Severin mula sa VIP Room 1. Pagkatapos ay hinampas niya ang martilyo at idineklara na si Severin ang nanalo sa bid para sa spiritual herb. Ang galing mo brother-in-law. Sumuko si Jeremy dahil natakot siyang magbayad ng sobra,
habang ang iba naman ay marahil hindi gustong makipagbid sa iyo dahil galing ka sa VIP Room 1. Ang dali lang ng lahat ngayon, sabi ni Meghan kay Severin matapos may hatid sa kanila ang halamang na panalunan. Ngumiti si Severin at sinabi, kumpiyansa akong magiging maayos pa rin ang takbo ng lahat sa mga susunod. Karamihan sa mga inilalagay sa auction ay mga spiritual herbs dahil mas madali itong makuha kumpara sa mga training techniques o combat techniques. Maliban na lang kung gipit sa pera, bihirang may magpapa-auction ng ganoong mga bagay. Siyempre, may ilan ding nagbebenta ng mga bagay na nakuha nila sa iba sa pamamagitan ng puwersa. Nakamit ni Severin ang 10 spiritual herbs sa loob lang ng wala pang 1 oras. Karamihan sa mga iyon ay 3rd grade low-rank herbs, habang ang ilan ay 3rd grade high-rank herbs. Labis siyang natuwa sa resulta. Hindi na naglakas loob si Jeremy na makipagbid kay Severin matapos siyang mapahiya. Nagpanggap siyang hindi na interesado at hindi na sumali sa anumang bidding. Nang makita ng mga tao sa ibaba na nagbibid si Severin, umatras din sila at hindi na naglakas loob na makipagkompetensya. Medyo natahimik si Caroline habang pinamumunuan ang auction. Sa totoo lang, lumampas sa inaasahang presyo ang mga spiritual herbs na iyon, at bihira lang na mabenta ang ganoong uri ng herbs sa mababang presyo. Isang kakaibang sitwasyon iyon, at wala siyang magagawa tungkol dito. Naniniwala akong ang tao sa VIP Room 1 ay isang alchemist. Hindi siya interesado sa mga second-grade spiritual herbs, at hindi rin siya nagbibid para sa mga combat techniques o weapons. Mukhang nakatuon siya sa mga third-grade spiritual herbs, o sa mga halamang magagamit para sa alchemy, sabi ng matandang lalaki sa VIP Room 3 matapos mapansin ang lahat. Napansin din ng babaeng nakasuot ng lilang bestida ang parehong bagay. Napaasim ang kanyang mukha nang makita niyang nakakunot din ang noo ng matanda, at agad niyang sinabi rito. Ibig mo bang sabihin baka gusto rin niyang makipagbid sa atin para sa furnace na pinunta natin dito? Tumango ang matanda. Kung isa nga siyang alchemist gaya ng hinala natin, oo, naniniwala akong interesado rin siya sa furnace na iyon. Pagkatapos mag-isip sandali, ngumiti ang babae at nagsabi, hindi naman natin kailangang matakot sa kanya, di ba, Ginoong Musa? Maaaring interesado siya sa furnace, pero malamang wala na siyang ganoon karaming spiritual stones gaya natin. Sa tingin ko, gumastos na siya ng mga 100 milyong spiritual stones, kaya baka wala na siyang sapat na pondo para makipagbid pa sa atin mamaya. Isa pa, ang mga ordinaryong alchemist ay hindi naman magagamit ang furnace na iyon. Ang pinakamababang antas ng kasanayan na kailangan para magamit iyon ng buo ay second grade high rank. Kung hindi, masasayang lang ang potensyal nito. Mapait na ngumiti si Musa. Hindi mo ba napansin? Nagbibid lang siya para sa mga spiritual herbs na hindi bababa sa third grade low rank, at madalas pa ay yung magagamit sa alchemy. Nagsisimula na akong maghinala na isa siyang third rank na alchemist. Napasinghap ang babae sa gulat ng marinig iyon, dahil alam niya kung gaano kahalaga at kakilakilabot kung totoo nga iyon. Maganda ang sekta na kinabibilangan nila, ngunit iyon ay dahil sa 3 second grade high rank na alchemists at 2 second grade medium rank alchemists na naroon. Dahil dito, mabilis silang umunlad sa nakaraang 2 taon, at nalampasan pa ang ibang mga sekta. Gayunman, wala silang third rank na alchemist, at palagi nilang inaasahan na isa sa 3 second grade high rank na alchemist ay makakamit ang breakthrough upang maging third grade low rank na alchemist. Mas lalong sisigla ang kinabukasan ng kanilang sekta kapag nangyari iyon. Nakakatawa naman iyon. Ang bata-bata pa niya. Imposible. Marunong ka talagang magbiro, Ginoong Musa. Sabi ng babaeng nakasuot ng lilang bestida habang umiiling, matapos isiping hindi kailanman mangyayari iyon. Mapait na ngumiti si Ginoong Musa at nagsabi, sana nga mali ang hinala ko. Pero kung isa nga siyang third rank na alchemist, siguradong gugustuhin niya rin ang bagay na pinunta natin dito. Baka wala tayong magawa kundi makipagbid sa kanya. Inilabas ni Caroline ang susunod na item at ipinaliwanag ito sa lahat. Susunod, mayroon tayong 4th grade spiritual herb na ipapa-auction. Ang panimulang presyo ay 15 milyon, at bawat kasunod na bid ay kailangang tumaas ng hindi bababa sa 10,000 high-grade spiritual stones. Magsimula na ang bidding.
Ang 4th grade spiritual herb, kahit mababang uri, ay napakahalaga. Malaki kasi ang pakinabang nito sa mga mandirigmang umabot na sa antas ng Warrior King. Lahat ay napatingin kay Severin sa sandaling iyon at nag-isip kung sasali ba siyang muli sa bidding. Pagkatapos, ngumiti si Severin at nagsabi, magbibid ako ng 20 milyong spiritual stones. Nakakahiya namang magbid ng mas mababa dahil ito ay 4th grade low-rank spiritual herb. Natahimik ang lahat. Napakatapang ni Severin dahil tinaasan niya agad ng 5 milyon mula sa panimulang presyo. Walang naglakas loob na magtaas pa ng presyo kaysa sa kanya. Gayunpaman, alam ng lahat na tinatayang nagkakahalaga talaga ang halamang iyon ng hindi bababa sa 30 milyong high-grade spiritual stones. Nagbid si Ginoong Severin ng 20 milyong high-grade spiritual stones. May gustong magtaas ng bid. Kahit tinaasan ni Severin ng malaki ang presyo, medyo nagulat pa rin si Caroline nang mapansin na wala ni isa sa mga tagapanood ang nagtaas ng kamay. Tiningnan niya si Jeremy sa VIP room 2 at nakita niyang iniwas nito ang ulo, na parang sinasabi, wala akong kinalaman dito. Walang karagdagang bid. Kung gayon, 1 beses, 2 beses, at ibinenta na sa 20 milyong dolyar kay Ginoong Severin mula sa VIP room 1. Ngumiti si Caroline habang ipinahayag iyon. Mabilis na naihatid kay Severin ang spiritual herb. Ang galing nun, bayaw. Nakuha natin iyon sa murang halaga, di ba? Tanong ni Megan na nakangiti. Sumagot si Severin, oo, nakuha natin ito sa magandang presyo. Maraming mahalagang bagay dito, parang nag-iipon na tayo ng sariling mga kagamitan mula sa auction. Ang susunod na item na ipapa-auction ay napakahalaga, bagaman para sa ilan ay baka hindi nila ito makita bilang mahalaga, panimula ni Caroline. Napakamot ng ulo si Sheila. Paano magiging mahalaga sa iba pero walang halaga sa iba? Ang weird naman nun. Ito ay isang furnace. Isa itong 3rd grade spiritual tool na kayang pataasin ang tagumpay ng paggawa ng pills ng 15%. Ang mas mahalaga pa, ito ay isang triple chamber furnace. Ibig sabihin, mayroon itong 3 panloob na silid kung saan maaaring ilagay ang 3 magkaibang batch ng parehong materyales. Sa kabuuan, 3 batch ang pwedeng gawin, kaya nagagawa ng alchemist na gumawa ng 3 pills ng sabay-sabay. Kahit na mahirap itong kontrolin gamit ang mental power, makakamit ng alchemist ang 3 ulit na resulta sa kalahating pagsisikap, paliwanag ni Caroline. Ayan na iyon. Iyan ang pinunta natin dito. Sabi ng babaeng nasa VIP room 3 na tuwang-tuwa habang nakatingin sa maliit na furnace. Kahanga-hanga, kaya pala ipapa-auction nila ang ganitong kayamanan. Magaling ang mga disipulo ng sekta sa paghatid ng impormasyong ito sa atin, animusa na halatang nasa sabik din. Isang 3rd grade spiritual tool na kayang pataasin ang tagumpay ng alchemy ng 15%. Isang triple chamber furnace. Lumiwanag ang mga mata ni Severin at nabigla siya sa narinig. Ang pakay niya lang sana ay makakuha ng mga spiritual herbs, pero hindi niya inasahang makakita ng ganitong uri ng kayamanan. Mukhang mas maganda pa ito kaysa sa double-chambered Worcester furnace niya sa lahat ng aspeto. Wala siyang dahilan para hindi ito subukang makuha. Ang furnace na ito ay tinatawag na Dragonstone furnace. Ngumiti si Caroline at nagpatuloy. Ang panimulang presyo ay 300 milyong high-grade spiritual stones. Bawat susunod na bid ay kailangang tumaas ng hindi bababa sa 10 milyong high-grade spiritual stones. Napakamahal niyan. Kahit ang panimulang presyo pa lang, napakataas na. Sigaw ng isa sa mga manunood sa gulat. Marahil iniisip ng naglagay nito sa auction na isa talaga itong kayamanan, at hindi naman sila nagkakamali sa pag-iisip na ganoon. Magiging napakakapakipakinabang nito sa isang alchemist, pero sa mga ordinaryong tao gaya natin, wala itong silbi, sabi ng isang matandang lalaki habang tumatawa. Ngumiti naman ang isa pang matandang lalaki sa tabi niya. Isa akong 1st grade medium rank na alchemist pero hindi ko kayang makipagbid para rito dahil kailangan nito ng hindi bababa sa 2nd grade na alchemist para magamit ng maayos. Hindi ito bagay sa mga mababang antas na alchemist, at hindi rin nila ito magagamit. Excited ang mukha ni Severin dahil inakala niyang walang ibang gustong makipagbid sa kanya. Akala niya madali niyang makukuha ang furnace.
Ngunit laking gulat niya nang biglang tumayo ang babaeng nakadamit na kulay ube sa VIP room free at malakas na nagsabi, 330 milyon. Nagulat ang lahat sa narinig nila. Tinaasan agad ng babae ang panimulang bid ng 30 milyon. Ito ang unang beses na nakisali sa auction ang mga tao mula sa VIP room free. Mukhang magiging kapana-panabik ito, sabi ng isa sa mga nanunood na nagulat nang marinig na nakisali na ang VIP room free. Grabe, yung magandang babae sa VIP room free, gusto pala niyang makuha yung furnace. Alchemist din kaya siya? Namangha na tanong ni Jeremy habang nakatingin sa babae sa kabilang balkonahe. 330 milyon. May mas mataas pa bang bid mula sa mga nasa ibaba? Mukhang alam ng dalagang ito ang halaga ng bagay na ito. Nakangiting sabi ni Caroline, hanggat may mga gustong makuha ang item, maiiwasan niyang ibenta ito sa pinakamababang presyo. At kahit papaano, may maipapakita siya sa taong nagpa-auction nito. Ang mga nagdadala ng mahalagang gamit para ipa-auction ay syempre gustong makakuha ng magandang presyo. Kung mababa ang makuha, maaapektuhan ang reputasyon ng auction house. 350 milyon. Sumimangot si Severin pero pinilit pa rin niyang magtaas ng bid. Kahit nagulat siya na may kalaban, desidido siyang makuha ang furnace. May sapat naman siyang mga spiritual stones, at handa siyang gumastos pa kung kinakailangan. Talagang nakikipagbid siya sa atin. Ngayon sigurado na tayong isa siyang alchemist, sabi ng babae habang nakasimangot kay Musa. Umiling si Musa, huwag kang mag-alala, magastos lang talaga ito, pero sa atin lang sa sekta magagamit ng lubos ang furnace na iyon. Wala itong kapantay na halaga. Tumango si Stephanie Chilwell matapos marinig iyon. Tumayo siya at ngumiti. Nakakatuwa ito. Hindi naman namin kayo ginulo sa mga spiritual herbs na gusto ninyong bilhin, pero ngayon kayo naman ang nakikipag-agawan sa amin sa tanging bagay na gusto naming makuha. Kung ganoon, tingnan natin kung sino ang mas maraming spiritual stones. Mataas ang ulo niyang sinabi, 800 milyon. Nagbibid ako ng 800 milyong high-grade spiritual stones. May plano si Stephanie. Ipinakita niya muna ang kanyang determinasyon at ipinahiwatig kay Severin na dapat ay magbigay ito ng kaunting konsiderasyon. Sa lahat ng pagkakataon, hindi naman nila siya inagawan ng mga spiritual herbs kanina, kaya ang inaasahan niya ay hindi siya aagawan ngayon. Bukod doon, napakataas ng halagang binanggit niya kaya inaasahan niyang umatras si Severin at hindi na makipagsabayan. Sa ganitong paraan, para bang gumagawa siya ng pabor at kapalit nito ay inaasahan niyang mabibigyan din siya ng pabor sa hinaharap. 800 milyon. Gaano kay Amon ba siya para makapagbid ng ganoon kalaki? Sino kaya ang babaeng nasa VIP room 3? Ang laki agad ng itinaas ng bid niya. Sok. Tingin mo ba lalaban pa rin ang mga nasa VIP Room 1? Kabanata 1380. Naging masigla ang usapan ng mga tao matapos niyang itaas ang kanyang bid. Haha, ngayon ay may laban na. Hindi ko na mahintay makita ang mukha ni Ginoong Severin kapag natalo siya. Si Jeremy ay tila nakahanap ng paraan para ilabas ang kanyang inis kahit hindi siya sumali sa bidding. Sa huli, ilang beses na rin kasi siyang pinutol ni Severin. 800 milyon. Ang dalagang mula sa VIP Room 3 ay nagbid ng 800 milyong high-grade na espiritual na bato. May aabot ba ng 900 milyon? Halos hindi maitago ni Caroline ang kanyang tuwa. Naniniwala siya na ang nagdala ng furnace ay magiging masaya kapag nalaman niyang pinapahalagahan ito ng mga nakakaalam ng halaga nito at na-auction ng mataas na presyo. Si Severin naman ay ngumiti ng kalmado at mahinahong nagsabi, mag-aalok ako ng 1.5 bilyon. Tama ba ang dinig ko? Nagbid si Ginoong Severin ng napakalaking halaga na 1.5 bilyon. Lalo pang nasabik si Caroline. Ang presyo ni Severin ay isang malaking dagok para sa dalagang nakasuot ng kulay ube. Sa wakas ay naintindihan ni Caroline kung bakit gusto siyang makausap ni Severin bago magsimula, at malamang napakalaki nga ng espiritual na batong kanyang ipagpapalit. Ang galing mo, bayaw. Lahat ng tao ay naiinggit sa iyo. Halos mapatalon sa tuwa si Megan dahil naging sentro ng atensyon ang VIP Room 1. Naramdaman ni Diane na napakarami ng espiritual na bato ang ginamit ni Severin kaya pinaalalahanan niya ito.
Hindi mo ba sa tingin ay masyadong mataas ang bid mo? Hindi mo ba pwedeng dagdagan ng tig-100 milyon lang? Paano kung ang pinakamataas lang nilang pera ay 800 milyon o 900 milyon? Sayang lang ang espiritual na bato mo kung ganoon. Ngumiti si Severin at mahinang sabi kay Diane, huwag kang mag-alala. Maaaring hindi ito ganoon kahalaga sa iba, pero napakahalaga nito sa isang alchemist. Kailangan kong makuha ito anuman ang mangyari. Umaasa akong magagamit ko ito para maging ika-4 na antas na alchemist sa lalong madaling panahon. Oo nga, kailangan nating makuha ito. Sabi nga ng auctioneer, tataas ng 15% ang tagumpay sa paggawa ng alchemy. Napakahalagang bagay niyan. Baka hindi na tayo makatagpo ng ganitong pagkakataon muli. Halos hindi makapaniwala si Felicia habang nakatitig sa furnace. Laging nahuhumaling si Felicia sa anumang may malaking halaga. Mukhang determinado siyang makipag-agawan sa atin para sa furnace, Ginoong Musa. Galit na sabi ni Stephanie habang nagngingit-ngit. Hindi niya inasahan na ganoon karami ang espiritual na bato ang nasa kay Severin. Tama ang hinala ko, sagot ni Musa. Siguradong isa siyang pangalawang antas na alchemist, dahil hindi siya makikipagbid ng ganito kung hindi. Pagkaraan ng maikling sandali, idinagdag niya, hindi ko inaasahan ito. Sinabi mo sa kanya na kukunin mo ang furnace anuman ang mangyari, at ipinakita naman niya ang parehong determinasyon sa kanyang bid. Wala tayong magagawa kundi makipagpatuloy sa laban. Ang mananalo ay siyang mas mayaman. Tumango si Stephanie at sinabi kay Severin, nakakakilig ito. Magbibid ako ng 2 bilyon. 2 bilyon. Mukhang marami kang inihandang espiritual na bato bago ka pumunta rito. Bahagyang nagulat din si Severin. Kahit alam niyang baka ma-offend ang dalawa sa pagtaas ng presyo, napakahalaga ng furnace para lang isuko niya ito. Ngumiti siya at nagsabing, itataas ko sa 2 bilyon at 500 milyon.